Pag ito ang inabil ninyo na unit, naka-disc brake na tayo dito sa harap at likod. 10 inches ang lapad ng disc brake rotor. At naka-dual piston caliper yan mga kabiyahe ha. Mga kabiyahe, andito tayo sa Conrado Complex, Aguinaldo Highway, Bacoor, Cavite. May nakita tayong bagong labas. Maraming naghahanap nitong unit na ito, which is linabas ito noong 2024 pa ng mga buwan ng October to November. Mga kabiyahe, i-launch ito dito sa Pilipinas. I-launch siya mga kabiyahe sa Pilipinas pero hindi siya nailagay pa sa mga outlet. Pero ngayon, may nakita na tayo, which is dito nga yan sa Conrado Complex, Aguinaldo Highway, Mitsukoshi po yan. At ito nga po, si Euro Griffin 180cc. At ito po ay naka-FI na. So silipin natin ang unit na ito. Tara, let's go! So yun mga kabiyahe, ito nga po ang bagong-bagong labas o pasabog ni Euro Motor, which is ito nga po si Griffin 180i. Ikutan muna natin mga kabiyahe yung unit para makita po natin yung appearance ng mismong unit ni Griffin. Ang kulay nito mga kabiyahe, glossy black na may combination siya na silver. Brusko mga kabiyahe. 180cc, suspension sa likuran, nakakanister yan mga kabiyahe. Napaka-brusko, tingnan nyo naman mga kabiyahe, ABS na. Pagdating sa presyo, hindi kasing mahal ng ibang brand. So bago natin tunguhin mga kabiyahe yung specs ni Griffin 180, sasabihin muna natin mga kabiyahe yung presyo niya. Dahil ako'y excited sa unit na ito. Dahil sabi ko nga po kanina, hindi siya kasing mahal ng nabanggit natin mga brand kanina or nung ibang brand. 180cc pero ang presyo lang po niya sa SRP, ganito na ang kagandang ma-experience ninyong motor. May presyo lang po siya na 108,900 pesos. Ayan. Kung ikukumpara po natin sa iba, napakalayo na po ng presyo niya. At sa mga specs mga kabiyahe, mawiwindang kayo dahil kung ano meron yung ibang mga brand, meron na rin po itong Euro Motors, which is ito nga si Griffin 180i. At kung kukunin naman natin ng installment mga kabiyahe, magda-down lang tayo dito ng 10,000 pesos. At magbibigay ito mga kabiyahe ng installment na 6 months to 3 years. Ayan, so meron tayo itong 6 months, 12 months, 18 months, 24 months, 30 months at saka yung 36 months mga kabiyahe. Kung kukunin natin ng 6 months, magmamantin lang tayo dito ng 19,690 pesos. Sa isang taon naman, 10,761 pesos. At sa 18 months, 7,785 pesos. Sa 24 months, 6,297 pesos. Sa 30 months naman, 5,404 pesos. At sa 3 taon, 4,808 pesos po lamang ang mga magiging monthly po ninyo. Mamili na lang kayo mga kabiyahe doon sa mga nabanggit nating buwan o yung term na gusto ninyo, yung kaya po ninyong o yung availability po ninyo sa pagbabayad po sa unit. At ito po ay malaki rin po ang rebate nila dito sa Mitsukoshi. At punta na nga po natin ang mga specs nito ni Griffin 180i. At pagdating naman mga kabiyahe sa kanyang special features, lahat po ng ilaw niya ay naka-LED na po. Front and rear disc brake, naka-equip ng ABS, twin sub-tank rear suspension at naka-enhance smart power. Ang kanyang engine naman ay naka 4-stroke single cylinder, 4 valves, bore and stroke, 63 by 57.9 mm, displacement, 180.4cc, compression ratio, 11.7:1, fuel system, EFI, cooling system, liquid cooled yan, at transmission CVT. At pagdating naman sa kanyang performance, bibigyan kayo ito ng max output na 17.4 kW at 8,250 RPM. Max torque naman na 15.7 Nm at 6,500 RPM. Dimensions, 1,970 by 700 by 1,150 mm. Fuel capacity, 6.5 liters. Dry weight, 115 kilograms. Ayan mga kabiyahe, yung kanyang headlight, ginamitan na siya ng projector lamp. Napakaliwanag yan mga kabiyahe. At yung kanyang pinaka daytime running niya mga kabiyahe, nakita nyo naman napaka-aesthetic na niya.
maging yung kanyang turn signal, LED yan mga kabiyahe. Ito yung makikita natin dito mga kabiyahe sa harapan. Grip-in 180i. Ayan, kulay pula na may combination na white. At ang kulay nga po nito ay glossy black. Kaya naman litaw na litaw yung kanyang unit name. At dito sa baba mga kabiyahe, meron tayo dito ang carbon skin texture at meron pa siyang peak o tupa. Ayan. Yung ating fender mga kabiyahe, bulky, silver ang kulay. Telescopic fork, suspension natin, standard. Ito yung inner tube niya. At yung outer tube niya naman, yan yung appearance. At naka-dual piston caliper tayo dito. At naka-ABS yan mga kabiyahe. Yung kanyang disc brake rotor, malapad. Yung wheel mag niya, naka-matte black. At naka-tubeless mga kabiyahe. Ang sukat ng kanyang gulong, 180 by 14. Maganda ang sukat ng kanyang gulong dahil di 14 naman. Hindi mahirap yan hanapan ng gulong if magpapalit tayo ng goma. At nakita nyo naman mga kabiyahe, ang ikinabit na gulong sa kanya o goma, ang brand ay Cordial. Napakakunat ito mga kabiyahe. Dito mga kabiyahe, may decals tayo dito makikita na Euro Motors. Ayan. So dito sa may bandang gitna hanggang dulo, dito naman naka-decals yung kanyang unit name na Grip-in. At maganda yung pagka-combination dahil glossy black, litaw na litaw ang kulay niya, na kulay red ang ginamit sa decals at yung white. Yung ano natin, yung para sa pilyo natin, foot peg. And then yung side stand, mga kabiyahe. Wala pa tong side stand kill switch. Yung center stand, makapal. Yung panggilid natin, ayan, solid. Euro motor at yung ating air filter, naka-dual shock absorber tayo dito na parehas din nakaka-canister yan. May baso-baso na yan. At ang sukat ng gulong dito, 120 by 70 by 14. So parehas sila mga kabiyahe. Di 14, harap likod. At 120 naman yung goma. Maganda ito banking-banking dahil napakalapad ng kanyang gulong. Hindi ito aayaw sa bangkingan. At yung kanyang fender dito sa likuran. Napaka sulit talaga ito. Kung bibili kayo ng motorsiklo o scooter, isa ito sa mga i-consider nyo mga kabiyahe dahil hindi kayo magsisisi dito sa unit na ito. Ito yung kanyang appearance ng kanyang taillight. LED yan. Yung fender dito sa baba, naka-extend. At ito ay metal. At ang kulay niya ay silver, glossy. And then dito sa pinakababa na hard plastic na yan na makapal. At may reflectorized tayo dito na dagdag visible sa unit sa tuwing ginagamit natin siya. At yun nga, yung ating turn signal na LED na rin yan mga kabiyahe. At ito pa mga kabiyahe, pansinin nyo, yung pilyo natin, may hawakan siya dito, ayan no, may palubog siya dyan. So wala tayo dito makikita ang grab bar. Ito siya, yung nagsisilbing grab bar. Ayan. So malambot yan, ganyan ang paghawak ng pilyo natin dyan. Ayan. Hindi mangangalyo yung kamay ng pilyon dyan. Kaya malinis na malinis yung unit na ito. Dito tayo mga kabiyahe sa preno sa likuran. Silipin natin dito mga kabiyahe. Imagine niyo mga kabiyahe, sa 108,900 pesos, mayroon na tayo. Pag ito ang inabil ninyo na unit, naka-disc brake na tayo dito sa harap at likod na preno. Ayan. Napakalapad po niyan mga kabiyahe. Oh. Nasa 12 or 10 inches ang lapad ng disc brake rotor. At naka-dual piston caliper yan mga kabiyahe. Tingnan nyo naman mga kabiyahe yung tambucho niya. Oh. Napaka-brusko. Yung kanyang tip, labasan ng usok. Hindi malaki, hindi rin maliit. So sakto lang. At may heat guard tayo dito mga kabiyahe na napaka-aesthetic din. Dito lang ito makikita mga kabiyahe. Itong ganitong itsura na heat guard. Hard plastic pero naka two-tone tayo dito. Ito black at ito naman silver na ginamitan ng stainless Allen wrench po ang bolt na ginamit dyan. Ito naman mga kabiyahe, yung kanyang radiator dito nakapwesto, yung footboard ng ating rider. At dito naman yung gasolinahan. Pagdating naman dito mga kabiyahe, keyless na yan mga kabiyahe. O, diba? Sang pa. Keyless na yan.
Ayan ha. Fuel, yung seat, pipindutin lang natin yan. Bubukas na yung seat natin at ito pipindutin lang. Pag naka-activate yan, activate na lahat yan. So dito lang, okay na. And then dito may pocket tayo dito. At ito naman yung kanyang instrument panel na naka full digital na yan. Pagdating naman sa mga switches niya, dito sa kanan, ayan, yung ating brake lever sa front, malambot. Meron siyang engine kill switch, yung headlight on and off, yung ating electric starter. Dito naman sa kaliwa, meron tayo dito mga switches ng pass light dito sa likuran. And then yung high and low beam, turn signal, at saka yung ating busina. At yung preno natin sa ulihan, palambot din. Ito naman mga kabiyahe, yung under seat box niya, napakalaki. Kasya ang full face at marami pang mailalaman. Oh. Dito nakapwesto yung battery at yung ating pinaka-box. Kasya yung full face. Yan po yung appearance ng kanyang under seat box. At ito naman mga kabiyahe, tingnan nyo mabuti. Hindi nyo na kailangan mag aftermarket na upuan dahil siya po ay naka camel back seat na. Ayan. Tingnan nyo naman mga kabiyahe, naka-carbon pa. Two-tone. Black lang siya mga kabiyahe, pero parang ano kasi, parehas black siya pero magkaiba siya ng texture. Itong dito banda sa may panabe, ayan, naka-carbon look siya o carbon skin texture. Yung dito naman, leather texture siya, yung makinis. Tapos may mga pa-line siya dito. So maganda yung pagkakagawa ng upuan. At saka, yun nga, sabi ko kanina mga kabiyahe, naka camel back seat na siya. So yung pilyo natin, hindi na malalaglag sa atin dahil may harang na siya dito. Tapos, tayo naman, meron na rin support sa ating hips. Kaya may masasandal-sandalan tayo. So kahit pang long ride mga kabiyahe, goods na goods itong isa na ito. Hindi kayo mangangalay dito. So ito mga kabiyahe, yung ating position sa unit na ito. Ang height natin 5'6", gawin nyo kong reference. Ayan yung ating pa, medyo nakataas na siya. Pero okay pa naman, kayang-kaya ito ng mga 5'3", ayan 5'2", kaya ito mga kabiyahe. At yung, tingnan nyo yung bounce niya mga kabiyahe. Ayan yung bounce niya, at yung turn radius niya malaki. At madali lang siyang i-maneuver. Kahit malaki yung gulong niya, madali lang siyang i-maneuver mga kabiyahe. So yun, kung nagustuhan nyo mga kabiyahe, yung unit na ito, dito lang po kayo pumunta sa Conrado Complex, Aguinaldo Highway, Michokushi mga kabiyahe. Ang landmark dito mga kabiyahe, yung Jollibee doon sa Nyog. Ayan, Jollibee Nyog ang landmark nito at nakatapat lang mismo yung Michokushi dito sa kabila. At bago tayo magtapos, shoutout sa inyo lahat sa mga nagsusuporta sa Biyahe ni Frank Facebook page, TikTok at lalong-lalo na sa ating YouTube channel. At sa inyo po na mga nanonood, maraming salamat po sa inyong lahat. Magkita-kita tayo muli. Biyahe ni Frank. God bless.